Hinding-hindi ko makakalimutan ang aking karanasan noong ako ay nasa 7 taong gulang pa lamang. Noong mga panahong iyon ay naisipan ng aking mga magulang na umuwi muna sa aming probinsya upang magbakasyon. Masaya kaming sinalubong ng aming lola kasama si tita na nagdadalang tao ng mga panahong iyon. Lumipas ang mga ilang linggo ay wala naman kaming nararamdaman o nasasaksihang mga kababalaghan sa pagtira namin doon sa aming lola. Hanggang sa isang araw, mga bandang 4:30 ng hapon, habang ako ay nasa balkonahe ng aming lola at masayang pinagmamasdan ang magagandang tanawin, nang biglang nahagip ng aking mga mata ang isang lalaki sa taniman ng mga mais na nanlalaki ang mga mata habang nakamasid sa akin. Lapnos ang isang bahagi ng kanyang mukha na tila nabubulok na. Lalo pa akong kinilabutan dahil unti-unting umuwi ang labi nito na animoy asong nakangiwi. Patakbo akong pumasok mula sa balkonahe at mangiyak-ngiyak na bumaba patungo sa aking lola at napasigaw na sinabing, "Lola, Lola, natatakot po ako." "Bakit apo? Ano ang nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Lola sa akin. "May isang lalaki po na nakatingin sa akin. Nakakatakot po ang itsura niya." Sagot ko naman sa aking lola. "Anak, dito ka lang ha. Huwag ka munang lalabas." Bili ni lola kay tita bago kami pumanhik sa balkonahe upang tingnan iyon. Ngunit pagdating namin doon ay wala na kaming natanaw na lalaki. Lumipas ang ilang gabi at napansin namin na panay na ang tahol ng mga aso ni lola sa bakuran. Kahit na tinatanaw ni lola ang lugar kung saan tinatahulan ng mga aso, ay wala naman siyang nakikita na kahit na ano. Ngunit pakiramdam niya ay mayroong nagmamasid na malapit lang mula doon. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na kaming natutulog, ay bigla na lang napabalikwas ng bangon sina lola, tito at tita nang may marinig silang malakas na kalabog mula sa bubungan na animoy may bumagsak na mabigat na bagay. Dali-daling kinuha ni lola ang kanyang latigo na gawa mula sa buntot ng pagi. At maging si tito ay kinuha ang kanyang itak. At sabay silang lumabas ng bahay upang tingnan kung ano iyon. Nanlaki ang mga mata ni lola at tito sa gulat nang matanaw nila sa bubungan ang isang nakakatakot na nilalang na may matutulis na kuko, ngipin at mayroong malalaking pakpak kagaya ng paniki. Maging ako, mula sa pinto na aking kinatatayuan
ay nanlaki rin ang mga mata sa takot nang masaksihan ko kung papaano unti-unting lumipad ito paitaas at parang aambang susugurin sina Lola sa ibaba. Mas lalo pang tumindig ang aking balahibo nang may marinig akong malakas na tinig mula sa masukal na kabundukan. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na ang paparating ay ang lalaking nakita ko sa may taniman. "Lola!" Pag-aalalang sigaw ko sapagkat kitang-kita ko na patakbong patungo ang lalaki kung saan nakatayo sina Lola. Ngunit laking gulat ko nang lagpasan nito ang aking lola at tito at ito'y pumagitna sa kanila. Dali-dali itong bumunot ng kung anong bagay mula sa kanyang dalang bayong at nang mailabas niya ito'y napansin kong isang garapon na naglalaman ng likido at may mga dahon sa loob. Agad niya itong inihagis sa lumilipad na nilalang at gano'n na lang ang pagkabigla ko nang biglang lumiyab ito sa katawan ng nilalang. Kumalat ang apoy sa katawan nito. Nagpasuray-suray ito ng paglipad sa himpapawid habang iniinda ang sakit ng nasusunog na katawan. Lalo pa itong lumipad pa itaas at biglang bumulusok ng lipad pa ibaba sa ilog sa di kalayuan. At dahil na rin sa sobrang dilim ng gabi ay hindi na namin ito maaninag pa at hindi na binalak pang sundan ni na Tito at Lola. Lumipas ang ilang araw ay bigla na lang kumalat ang bali-balitang wala na raw ang nag-iisang babae na naninirahan sa masukal na dulo ng kagubatan. Wala umanong nakasaksi kung kailan ito umalis. Naibahagi rin ni Lola sa amin na ang matandang minsay nakita ko sa may taniman ng mais ay isa ring tumulong sa amin noong isang gabi. At siya ang nag-iisang albularyo sa kanilang lugar. At ang lapnos sa kanyang muka ay bunga ng minsang pagsagupa niya rin sa isang nilalang. Natalsikan ng nagliliyab na likido ang kanyang muka nang ihagis niya ang kanyang garapon sa isang nilalang. Nabanggit rin ni Lola na noong araw na napansin ko ang albularyo sa may taniman ay ilang araw na pala itong nagmamasidlang sapagkat ramdam daw nito na darating ang isang araw na susugurin ng isang nilalang ang isang bahay kapag nalaman nito na mayroong nagdadalang tao sa loob.